isang lamat, isang walang awang kataksilan. Sa araw na nalaman kong may buhay na umuusbong sa aking sinapupunan, siya namang pag-uwi ng asawa ko, bit-bit ang babaeng buntis niya. Sabi niya, kailangan niya ng tagapagmana para sa pamilya. Kinuha nila ang pwesto ko, tinapakan ng aking dangal, pero hindi ako magmamakaawa. Aalis ako at dadalhin ko ang tunay na tagapagmana. Handa ba siyang harapin ang impyerno ng kanyang sariling pagkakamali? Walang silbi ang isang lupang hindi tinutubuan ng bunga, tala. Sa pamilyang ito, ang tradisyon at ang dugong dumadaloy sa susunod na henerasyon ang pinakamahalaga. At sa loob ng 5 taon, napatunayan mong isa kang tuyot na sanga na palamuti lamang sa aming tahanan. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalim na labaha na humihiwa sa katahimikan ng hapon. Bawat salitang binitawan ng matanda ay may kasamang bigat ng panghahamak, isang uri ng puot na tila matagal nang nakaimbak at ngayon lamang nagkaroon ng pagkakataong sumabog. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang posturang militar ay hindi natitibag, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa manugang na tila tinitimbang ang halaga nito at nakikitang kulang na kulang. Sa loob ng kusina, napatigil ang kamay ni Tala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Hindi siya kumibo. Hindi niya hinayaan na makita ng kanyang biyenan ang panginginig ng kanyang mga daliri. Sa halip, dahan-dahan niyang kinapa ang bulsa ng kanyang suot na apron. Doon, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay. Isang plastic na stick na may 2 pulang guhit, isang himala. Iyon ang tanging salitang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Tala buong araw. Pagkatapos ng 5 taon ng pagtitiis, ng pag-inom, ng kung ano-anong gamot, ng pagpunta sa iba't ibang doktor, at ng pagluluhod sa bawat simbahan, sa wakas ay dininig din ang kanyang dalangin. Gusto niyang sumigaw sa galak. Gusto niyang yakapin si Gabriel sa oras na pumasok ito sa pinto at sabihing magiging ama na ito. Inihanda niya ang paboritong hapunan ng asawa, nagsuot siya ng damit na alam niyang magugustuhan nito at buong ingat na iningatan ang sikretong nakatago sa kanyang bulsa. Ngunit ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng ilang oras ay tila mga kristal na dahan-dahang nagkakabutas-butas dahil sa mga salita ni Doña Carmen. Mama, please, nagluluto si Tala. Mahinang pag-awat ni Gabriel, nakapapasok lang ng bahay. Ngunit ang boses nito ay walang sapat na lakas upang protektahan ang asawa. Wala itong talim na kayang pumutol sa pang-api ng ina. Nagluluto? Iyan lang ba ang papel niya rito? Gabriel, you are a colonel. Ang pamilya natin ay may pangalang kailangang protektahan. Ang mga Alcantara ay hindi nagtatapos sa isang baog na asawa, mariing sagot ng matanda. Dahan-dahang lumabas si Tala mula sa kusina. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. Pilit nang ngumiti sa asawang tila pagod na pagod mula sa kampo. Gabriel, nandyan ka na pala. I have something to... Hindi natapos ni Tala ang kanyang sasabihin. Ang hangin sa loob ng silid ay tila biglang naging yelo. Dahil sa likod ni Gabriel, isang babae ang dahan-dahang humakbang papasok. Si Valerie. Isang babaeng mas bata, may maamong mukha, at may mga matang tila laging humihingi ng paumanhin. Ngunit hindi ang mukha nito ang kumuha sa atensyon ni Tala. Ang paningin ni Tala ay napako sa suot na maluwag na bestido ni Valerie. Doon, sa bahagyang dati ay patag, ay may bahagyang umbok na hindi na maitatago ng tela. Isang umbok na sumisigaw ng katotohanang hindi kayang tanggapin ng pandinig ni Tala. Tala, tawag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pag-aalinlangan. I'm sorry, hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa'yo, pero kailangan nating maging praktikal. Si Valerie, she is 4 months pregnant. It's my child. It's an Alcantara. Ang bawat salita ay tila isang sampal na mas masakit pa sa pisikal na hapdi. Ang stick sa loob ng bulsa ni Tala ay tila naging 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang balat.
Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Ang buong mundo niya, ang 5 taon ng pagsisikap niyang maging perpektong asawa, ang 5 taon ng paglunok ng mga pang-iinsulto para sa pag-ibig, ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Gabriel, anong ibig mong sabihin? Bulong ni Tala. Ang kanyang tinig ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa, tuyot at basag. Dito siya titira, Tala. Ang matigas na boses ni Doña Carmen ang sumagot para sa anak. Kailangang alagaan ang magdadala ng tagapagmana ng pamilyang ito. Kung hindi mo kayang gawin ang tungkulin mo bilang asawa, huwag kang humadlang sa babaeng nakagawa nito. This is about bloodline, Tala. This is about our honor. Napatingin si Tala kay Gabriel, naghahanap ng kahit konting tanggol, naghahanap ng kahit isang sulyap na magsasabing biro lang ang lahat. Ngunit iniwas ni Gabriel ang kanyang tingin. Ang matapang na sundalong kilala ng lahat ay tila naging isang duwag na bata sa harap ng kanyang ina at ng kanyang pagkakamali. Valerie had nowhere to go, Tala. Utang na loob ko sa pamilya niya ang buhay ko noong huling operasyon sa Mindanao. I can't just leave her. Paliwanag ni Gabriel. Pero bawat salita niya ay tila mas lalong nagpapabaon kay Tala sa hukay ng kawalan ng pag-asa. Please be big enough to understand. It's just for the baby. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanila. Ang tunog lamang ng orasan sa dingding ang naririnig. Tila bawat segundo ay isang patak ng dugo mula sa sugatang puso ni Tala. Tumingin si Valerie kay Tala, isang tingin na napuno ng pekeng awa. Ngunit sa kaibuturan ng mga mata nito ay nakita ni Tala ang tagumpay. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang kamay mula sa bulsa. Mahigpit niyang hinawakan ng stick na naroon hanggang sa maramdaman niyang tila mababali na ito. Ang kanyang mga kuko ay nabaon sa kanyang palad, ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang dibdib. Ang pangarap na sasabihin niya sana ang kanyang magandang balita ay naging isang madilim na bangungot. Paano niya sasabihing buntis din siya? Paano niya ilalabas ang katotohanang may buhay din sa loob niya kung ang asawa niya mismo ang nagdala ng ibang buhay sa loob ng kanilang sagradong tahanan? Ang saya na dapat ay para sa kanilang dalawa ay naging isang maruming kompetisyon na hindi niya kailanman ninais salihan. Nakahanda na ang hapunan. Ang tanging lumabas sa bibig ni Tala. Walang emosyon, walang galit. Isang patay na boses mula sa isang babaeng tila namatay na rin ang kaluluwa sa sandaling iyon. Tinalikuran niya sila. Bawat hakbang niya palayo sa sala ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Pumasok siya sa kusina at hinawakan ng gilid ng lababo upang hindi siya tuluyang matumba. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang ipinipiit. Hindi siya iiyak sa harap nila. Hindi niya ibibigay kay Doña Carmen ang kasiyahang makita siyang wasak. Hindi niya hahayaan na makita ni Valerie na nagtagumpay ito sa pagpapaiyak sa kanya. Kinuha niya ang stick mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang 2 pulang guhit. Sa huling pagkakataon, ang simbolo ng kanyang pinakamalaking kaligayahan ay naging simbolo na ngayon ng kanyang pinakamabigat na pasanin. Ang kanyang dalangin ay dininig, ngunit sa maling panahon, sa maling pagkakataon, at sa isang lalaking tila hindi nakarapat-dapat maging ama ng kanyang anak. Sa gitna ng dilim ng kusina, habang naririnig niya ang tawanan ni Doña Carmen at ang mahinang boses ni Gabriel na inaasikaso si Valerie sa kabilang silid, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa isip ni Tala. Isang tanong na tila isang sumpa na hindi niya matatatakasan. Kung ang pag-ibig na iningatan mo ng 5 taon ay kayang palitan sa loob lamang ng isang sandali, ano pa ang halaga ng pananatili? Nakatayo siya doon, mag-isa at wasak, habang ang anino ng kanyang asawa at ng ibang babae ay nagsasayaw sa dingding ng tahanang hindi na niya pag-aari. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, Valerie. Tandaan mo, dala-dala mo ang kinabukasan ng mga Alcantara. Tala,
Pakidala naman dito ang gatas ni Valerie. Siguraduhin mong mainit-init pa para hindi sumakit ang tiyan ng bata. Ang utos ni Doña Carmen ay tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Tala. Isang linggo na ang lumipas mula nang pumasok si Valerie sa kanilang tahanan. At sa loob ng 7 araw na yon, ang bawat sulok ng bahay na itinuring ni Tala na kanlungan ay dahan-dahang naging isang malamig na bilangguan. Ang bawat hakbang niya ay tila binabantayan at ang bawat hininga niya ay tila ninanakaw ng presensya ng babaeng kumuha ng kanyang pwesto. Dahan-dahang inilapag ni Tala ang baso ng gatas sa ibabaw ng mesa. Nakita niya kung paano marahang hinaplos ni Valerie ang kanyang tiyan habang nakangiti ng matamis kay Doña Carmen. Isang nangiting puno ng pagtatagumpay. Nakaupo si Valerie sa mismong upuan na dati ay kay Tala, ang upuang tapat sa bintana kung saan tanaw ang mga rosas na siya mismo ang nagtanim. Salamat, Ate Tala. Pasensya ka na ha. Medyo selosa lang talaga itong si baby sa amoy ng kusina, kaya hindi ako makatulong sa pagluluto. Sabi ni Valerie, tamalambing na boses na tila pulot na may nakatagong lason. Hindi sumagot si Tala. Tinalikuran niya ang dalawa at naglakad patungo sa lababo. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang pader na itinayo niya upang hindi siya tuluyang gumuho. Sa bawat gabi na lumilipas, nararamdaman ni Tala ang unti-unting paglayo ni Gabriel. Kahit magkatabi sila sa higaan, mayroong isang malawak na bangin sa pagitan nila. Isang bangin na binuo ng lihim, ng pagtataksil, at ng batang hindi sa kanya nagmul. Tala, sana ay maintindihan mo, bulong ni Gabriel sa kanya kagabi habang nakatingin sa kisame. Valerie is delicate, ang sabi ng doktor. Mataas ang tsansa na magkaroon siya ng komplikasyon kung ma-stress siya. Konting pasensya na lang muna para sa bata. Para sa bata. Iyon ang naging mantra ni Gabriel upang bigyang matuwid ang bawat sakit na nararamdaman ni Tala. Hindi alam ni Gabriel na sa bawat sandaling binibitawan niya ang mga salitang iyon. Tila dinudurog niya ang isang bahagi ng pagkatao ng kanyang asawa. Hindi niya alam na si Tala rin ay may dalang buhay, isang buhay na mas nangangailangan ng pagkalinga. Ngunit pinili ni Tala na manahimik. Isang hapon, habang abala ang lahat, palihim na lumabas si Tala upang pumunta sa kanyang doktor. Sa loob ng klinik, habang nakahiga sa malamig na kama at nararamdaman ang malamig na gel sa kanyang tiyan, doon lamang nakahinga ng maluwag si Tala. Ang tunog ng tibok ng puso ng kanyang sanggol na lumalabas mula sa monitor ay tila isang banal na awitin sa kanyang pandinig. Malakas, mabilis, buhay na buhay. Doon, sa 4 na sulok ng silid na yon, hindi siya ang baog na asawa. Hindi siya ang tuyot na sanga. Siya ay isang ina. Isang inang handang gawin ang lahat para sa munting anghel na ito. Mabuti ang lahat, Tala. Pero kailangan mong mag-ingat. Masyadong mataas ang iyong stress levels at baka makaapekto ito sa development ng baby. Paalala ng doktor habang inaabot ang unang kopya niyang ultrasound. Tiningnan ni Tala ang malabong imahe sa papel. Isang maliit na tuldok na siyang magiging buong mundo niya. Maingat niya itong itinupi at inilagay sa loob ng kanyang pitaka, malapit sa kanyang puso. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng isang tanawing muling nagpabigat sa kanyang dibdib. Nasa sala si Gabriel at Valerie. Nagtatawanan habang tinitingnan ang mga biniling gamit para sa sanggol. Ang mga asul na sapatos, ang maliliit na baro-baro. Mga bagay na dati ay pinangarap ni Tala na bibilhin nila ni Gabriel ng magkasama. Oh, Tala, nandyan ka na pala. Saan ka galing? Pinaghahanap ka ni Mama. Kailangan daw niyang magpamassage ng paa. Sabi ni Gabriel nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa isang maliit na stuffed toy na hawak ni Valerie. Naglakad-lakad lang ako. Tipid na sagot ni Tala. Nagmadali siyang umakyat sa itaas, sa kanilang silid, upang takasan ang masakit na eksenang yon. Ngunit tila hindi siya tatantanan ng sakit.
Pagpasok niya sa silid, nakita niyang nakabukas ang drawer ng kanyang nightstand. Doon, sa ibabaw ng kama, ay nakalagay ang kanilang wedding photo. Isang litratong kuha noong araw na nangako silang magsasama sa hirap at ginhawa. Ngunit ang salamin nito ay may malaking lamat. Biglang pumasok si Valerie sa silid, hingal na hingal, at may bakas ng pekeng gulat sa muka. Naku, Ate Tala, pasensya na talaga. Sinubukan ko kasing kumuha ng libro sa tabi ng higaan nyo. Bigla na lang nahulog ang frame. Hindi ko sinasadya. Nabitawan ko kasi dahil biglang sumipa si baby. Lumapit si Tala sa frame. Ang lamat sa salamin ay tumatagos sa mismong mukha nilang dalawa ni Gabriel sa litrato. Tila isang pangitain ng kanilang naghihingalong relasyon. Ramdam ni Tala ang panunuot ng galit sa kanyang mga ugat, ngunit nanatili siyang kalmado. Kinuha niya ang frame at tiningnan ang kanyang refleksyon sa basag na salamin. Ayos lang, Valerie, sabi ni Tala sa boses na kasing lamig ng sementeryo. Ang salamin, kapag nabasag, madaling palitan. Pero ang mga bagay na sadyang winasak, kahit anong dikit mo, hinding-hindi na maibabalik sa dati. Tumingin si Tala ng diretso sa mga mata ni Valerie. Sa unang pagkakataon, nakita ni Valerie ang isang uri ng tapang sa mga mata ng asawa ni Gabriel na hindi niya inaasahan. Isang tapang na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang desisyong binuo mula sa kailaliman ng dusa. Sana ay ingatan mo ang iyong pagkilos, Valerie. Dagdag ni Tala habang hinahawakan ang lamat sa litrato. Dahil ang lahat ng kinuha sa maling paraan ay may katumbas na kabayaran na hindi mo kayang bayaran. Napatigil si Valerie. Ang kanyang pilit na ngiti ay dahan-dahang naglaho. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan ng dalawang babae ay mas maingay pa sa anumang sigawan. Alam ni Tala na hindi na ito ang kanyang tahanan. Ang bawat lamat sa bahay na ito, gaya ng lamat sa kanyang litrato, ay hindi na maaaring kumpunihin. Habang hinihimas ni Tala ang kanyang tiyan sa ilalim ng kanyang malapad na damit, isang matitinding desisyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Hindi niya hahayaan na ang kanyang anak ay lumaki sa isang bahay na puno ng kasinungalingan at lason. Ano yun, Tala? Anong nangyayari rito? Boses ni Gabriel mula sa pinto, puno ng pag-aalala para kay Valerie. Tumingin si Tala sa kanyang asawa, ang lalaking nangakong proprotektahan siya, ngunit siya mismong naglagay sa kanya sa kapahamakan. Wala, Gabriel. Sagot ni Tala, habang inilalapag ang basag na litrato sa basurahan. Tinapon ko lang ang mga bagay na wala ng silbi. Hindi ako makakahabol sa hapunan, Tal. Masama ang pakiramdam ni Valerie at kailangan ko siyang isama sa mall para bumili ng mga gamit na kailangan niya para sa pagtulog. Huwag mo na kaming antayin. Ang boses ni Gabriel sa kabilang linya ng telepono ay tunog pagod, ngunit may kasamang iritasyon na tila ba ang pagtawag ni Tala ay isang abala sa kanyang mahalagang ginagawa. Hindi man lang nito naalala. Hindi man lang sumagi sa isip nito na ang gabing ito ang kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Ang 5 taon na binuo nila sa gitna ng mga pangako at pangarap ay tila naging isang malabong alaala na lamang para sa kanya, na tabunan ng bawat pangangailangan ng babaeng kanyang piniling kalingain. Dahan-dahang ibinaba ni Tala ang telepono. Sa gitna ng kanilang hapagkainan, may 2 pinggan na maayos na nakahanda. May isang simpleng ulam na paborito ni Gabriel at isang maliit na kandilang hindi nasisindihan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting dumudurog sa balikat ni Tala. Sa sandaling iyon, sa gitna ng dilim at lamig ng gabing iyon, natanto ni Tala ang isang masakit na katotohanan. Siya ay isa na lamang anino sa sarili niyang tahanan. Tumayo siya at nagsimulang kumilos. Hindi siya umiyak. Ang mga luha ay tila naubos na sa mga nagdaang gabi ng lihim na pagtangis. Sa halip na pait,
Isang kakaibang kapanatagan ang bumalot sa kanya. Ang kapanatagan ng isang taong nakagawa na ng huling desisyon. Nagsimula siyang maglinis. Maingat niyang hinugasan ang mga pinggan. Tila ba sa bawat pagkuskos ay binubura niya ang bakas ng kanyang paghihirap sa kusinang yon. Pinunasan niya ang mga mesa, inayos ang mga kurtina, at tinitiyak na ang bawat sulok ng bahay ay nasa tamang ayos. Ito ang kanyang huling regalo sa lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Ang pag-aayos na ito ay hindi para sa pagsalubong, kundi para sa kanyang ganap na paglisan. Umakyat siya sa kanilang silid, binuksan niya ang cabinet, at kinuha ang isang maliit na maleta. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling alahas na ibinigay ni Gabriel. Hindi niya kinuha ang mga magagandang damit na binili para sa mga opisyal na piging ng militar. Ang tanging kinuha niya ay ang kanyang mga libro, ilang piraso ng simpleng damit, at ang kanyang mga dokumento bilang guro. Kinuha rin niya ang maliit na perang naipon niya mula sa sarili niyang sahod, isang halagang sapat na upang makapagsimula siyang muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Pagkatapos, naupo siya sa harap ng mesa ni Gabriel. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na kamay, kinuha niya ang ballpen at nilagdaan ang divorce papers na matagal na niyang inihanda ngunit hindi magawang ibigay. Ang bawat titik ng kanyang pangalan ay tila isang huling pamamaalam sa buhay na kanyang binuo. Iniwan niya ang papel sa gitna ng mesa, katabi ng kanyang wedding ring, na dahan-dahan niyang hinubad mula sa kanyang daliri. Ang singsing ay kumislap sa ilalim ng ilaw, tila nagpapaalala sa kanya ng isang pangakong matagal nang nabali. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, may isa pa siyang ginawa. Pumasok siya muli sa kanilang silid at lumapit sa higaan ni Gabriel. Dinaman niya ang malambot na unan na madalas gamitin ng asawa. Sa ilalim nito, dahan-dahan niyang isinuot ang isang sobre. Sa loob ng sobreng iyon ay ang litrato ng ultrasound, ang larawan ng kanilang anak na hinding-hindi na niya makikilala. Paalam, Gabriel, bulong ni Tala sa hangin. Ito ang buhay na hindi mo pinili. Ito ang anak na hindi mo pinaniniwala ang darating. Ngayon, malaya ka na sa akin. At malaya na rin kami sa'yo. Bit-bit ang kanyang maliit na maleta. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Sa bawat baitang, tila may isang bahagi ng kanyang puso na naiiwan. Ngunit sa bawat hakbang din, ay nararamdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang kalooban. Pagdating niya sa pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang madilim na sala, ang basag na frame ng kanilang litrato na itinapon niya kanina, at ang katahimikang dati ay kinatatakutan niya ngunit ngayon ay yakap na niya. Binuksan niya ang pinto. Sinalubong siya ng isang malakas na hangin at ang bagsak ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit at dumi ng nakaraang 5 taon. Hindi siya lumingon muli. Naglakad siya patungo sa gate. Ang kanyang mga hakbang ay matatag sa gitna ng basang kalsada. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng mga karatig bahay ay naging musika ng kanyang paglaya. Sa bawat paglakad niya palayo sa malaking bahay ng mga Alcantara, tila dahan-dahang nabubuhay muli ang babaeng matagal nang kinalimutan ni Tala. Ang guro, ang anak, at ngayon, ang ina. Sumakay siya sa isang naghihintay na sasakyan na magdadala sa kanya sa terminal ng bus. Habang nakatingin siya sa bintana at pinapanood ang paglayo ng kanilang bahay, naramdaman ni Tala ang pagdaloy ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng panghihinayang, kundi luha ng pasasalamat. Pasasalamat dahil sa wakas, nahanap niya ang lakas na piliin ang kanyang sarili at ang buhay na nasa loob niya. Sa loob ng kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang isang bahagyang pitik. Isang munting paalala na hindi siya nag-iisa. Huwag kang mag-alala. Maliit na anghel. Bulong niya habang nakatingin sa kadiliman ng gabi. Tayong dalawa na lang. At pangako, hinding-hindi kita hahayaang lumaki sa isang bahay na walang pag-ibig. Ang bus ay nagsimulang umandar.
Tinatahak ang kalsadang puno ng hamog at dilim, patungo sa isang kinabukasan na walang katiyakan, ngunit puno ng pag-asa. Sa likod niya, ang bahay ng mga Alcantara ay nanatiling tahimik. Walang kaalam-alam na sa gabing iyon, nawalan sila ng isang kayamanang hinding-hindi na nila mababawi kailanman. Ilang buwan ang mabilis na lumipas mula nang lisanin ni Tala ang tahanan ng mga Alcantara. Para kay Gabriel, ang mga buwang iyon ay tila isang mahabang panaginip na puno ng pagkalito. Bagamat naroon si Valerie at ang sanggol na inaasahan nilang magdadala ng dangal sa pamilya, mayroong isang malaking puwang sa kanyang dibdib na hindi mapunan ng kahit na ano. Ngunit ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay tila naglaho ng isang gabi. Biglang binalot ng takot ang bahay nang magsimulang dumaing ng matinding sakit si Valerie. "Gabriel! Tulong! Ang bata!" Ang sigaw ni Valerie na bumasag sa katahimikan ng hating gabi. Agad na dinala ni Gabriel si Valerie sa pinakamalapit na ospital. Kasama si Doña Carmen na walang tigil sa pagdarasal para sa tagapagmana. Ang bawat minuto sa loob ng waiting room ay tila isang taon para kay Gabriel. Ang puting dingding ng ospital at ang matapang na amoy ng gamot ay lalong nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Nararamdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo, hindi dahil sa kaba para sa panganganak, kundi dahil sa isang kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. "Huwag kang mag-alala, Gabriel," sabi ni Doña Carmen habang hinahawakan ng rosaryo. "Ang Diyos ay hindi pababayaan ang dugong Alcantara. Magkakaroon tayo ng malakas na batang lalaki na magpapatuloy sa iyong pangalan." Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang lumabas ang doktor mula sa delivery room. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng kagalakan, kundi ng isang malalim na pagtataka at pag-aalala. Lumapit ang doktor kay Gabriel. Ang mga mata nito ay seryoso sa likod ng kanyang salamin. "Major Alcantara, kailangan nating mag-usap. Mayroong komplikasyon sa panganganak ni Valerie. Nawalan siya ng maraming dugo at kailangan namin ng agarang transfusion para sa kanya at sa sanggol," paliwanag ng doktor. "Ngunit mayroong isang bagay na kailangan nating linawin." "Ano yon, Dok?" "Kunin niyo ang dugo ko. Magkatugma kami ni Valerie at sigurado akong magkatugma rin kami ng anak ko." Mabilis na sagot ni Gabriel, handang ibigay ang lahat para sa batang inakala niyang kanyang kaligtasan. Umiling ang doktor ng dahan-dahan. "Iyon ang problema, Major. Ang sanggol ay may rare blood type na hindi posibleng magmula sa inyong dalawa ni Valerie kung ibabase sa inyong medical records. Ginawa na namin ang initial screening sa bata at ayon sa genetics, imposible na ikaw ang ama ng batang ito." Ang bawat salita ng doktor ay tila isang bala na tumagos sa puso ni Gabriel. Ang kanyang pandinig ay tila nabingi at ang paligid ay nagsimulang umikot. Napahawak siya sa sandalan ng upuan upang hindi tuluyang mabuwal. Sa tabi niya, narinig niya ang paghapon ng hininga ni Doña Carmen. Ang rosaryong hawak nito ay nalaglag at gumulong sa sahig. Lumikha ng isang mahinang tunog na tila hudyat ng kanilang pagbagsak. "Ano? Anong sinasabi niyo? Anak ko yan!" Ang buminggal na sigaw ni Doña Carmen, ngunit ang boses nito ay puno na ng takot. Hindi pinansin ni Gabriel ang kanyang ina. Naglakad siya ng pasuray-suray patungo sa silid kung saan inilipat si Valerie pagkatapos ng operasyon. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila ba ang bawat tapak niya sa sahig ay nagpapaalala sa kanya ng bawat kasalanang ginawa niya kay Tala. Binuksan niya ang pinto nang walang pasintabi. Nakita niya si Valerie, maputla at mahina. Ngunit sa mga mata nito ay nakita ni Gabriel ang katotohanang matagal na nitong itinatago. Ang takot na naroon ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkakahuli. "Valerie?" Ang boses ni Gabriel ay kasing lamig ng kamatayan. "Sabihin mo sa akin ang totoo. Kaninong anak ang dinala mo sa bahay ko? Kaninong anak ang ginamit mo para sirain ang pagsasama namin ni Tala?" Nagsimulang umiyak si Valerie. Ang kanyang mga hikbi
ay punong-puno ng desperasyon. Gabriel, patawad. Natatakot lang ako. Ang ama ng bata, iniwan ako. Hinahabol ako ng mga utang niya. Wala akong ibang mapuntahan. Alam kong kailangan niyo ng anak. Alam kong gagawin ni Doña Carmen ang lahat para sa isang apo. Kaya naisip ko, baka ito na ang pagkakataon ko. Ginamit mo ako? Bulong ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa matinding galit at pandidiri. Ginamit mo ang pamilya ko at hinayaan kong gawin mo yon dahil naniwala ako sa iyong mga luha. Patawad, Gabriel. Mahal kita. Sa paraang alam ko, huwag mong banggitin ang salitang mahal. Hindi mo alam ang kahulugan niyan. Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital. Tinalikuran niya si Valerie. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid na yon ay tila pagtakas mula sa isang impyernong siya rin ang gumawa. Lumabas siya ng ospital, hindi pinapansin ang tawag ng kanyang ina na ngayon ay nakaluhod na sa sahig habang umiiyak sa kahihiyan. Ang dangal na pilit nitong pinoprotektahan ay naging isang malaking katatawanan. Nagmaneho si Gabriel pauwi sa kanilang bahay nang hindi alam kung saan pupunta. Ang kanyang isip ay bumalik sa gabing umalis si Tala. Naalala niya ang katahimikan ng kanyang asawa, ang kawalan ng reklamo nito, at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Isang tingin na puno ng pait, ngunit may kasamang pagmamahal na ngayon ay hinding-hindi na niya muling makikita. Pagdating niya sa bahay, pumasok siya sa loob at dumiretso sa kanilang silid. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nanunumbat sa kanya. Nakita niya ang isang maliit na asul na sapatos ng sanggol na nakapatong sa mesa. Ang sapatos na binili niya para sa batang hindi naman pala sa kanya. Kinuha niya ito at sa isang iglap ng puot at pagsisisi, itinapon niya ito sa basura. Napaupo si Gabriel sa sahig. Ang kanyang mga palad ay nakatakip sa kanyang mukha. Doon, sa gitna ng kadiliman ng bahay na dati ay puno ng buhay ni Tala, humagulgol ang isang matapang na sundalo. Ang bawat hikbi ay may kasamang pangalan ng babaeng kanyang tinalikuran. Tala. Patawad. Bulong niya sa hangin. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng bahay. Ang mundong inakala niyang kontrolado niya ay tuluyan ng gumuho. Ang tagapagmana na hinahangad niya ay isang kasinungalingan at ang babaeng tapat na nagmahal sa kanya ay nawala na dahil sa kanyang sariling pagkabulag. Sa sandaling iyon, natanto ni Gabriel na ang tunay na karma ay hindi ang pagkawala ng yaman o posisyon, kundi ang pagkakaroon ng lahat ng gusto mo. Ngunit ang tanging kailangan mo ay hindi mo na kailanman maibabalik. Nakatitig siya sa kawalan, habang ang anino ng kanyang nakaraan ay tila unti-unting lumalamon sa kanya. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang meryendang mapait na kailangang lunukin ni Gabriel araw-araw bilang kabayaran sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Tala. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Alcantara ay tila naging isang malaking libingan. Matapos ang eskandalo sa ospital, walang pinatira si Gabriel. Pinalayas niya si Valerie at ang pamilya nito nang walang dalang kahit na anong yaman, at kahit ang sarili niyang ina na si Doña Carmen ay hindi nakaligtas sa kanyang galit. Ikinulong niya ang matanda sa kabilang bahay, pinagbawalan itong lumapit sa kanya habang ang kanyang puso ay nagniningas sa puot. Ngunit sa gitna ng galit na iyon, may isang mas malalim na damdamin ang unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao, ang pangungulila. Pumasok si Gabriel sa kanilang dating silid ni Tala. Hindi niya binuksan ang ilaw. Hinayaan niyang ang tanging liwanag ay magmula sa malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang amoy ng sampagita, ang paboritong pabango ni Tala, ay tila nakakapit pa rin sa mga kurtina, isang mapait na paalala ng presensya ng babaeng kanyang itinaboy. Lula ng matinding pagod at bigat ng kalooban, naupo si Gabriel sa gilid ng higaan. Ito ang kama kung saan 5 taon silang nangarap. Ito ang lugar kung saan ilang gabi siyang nanalangin
na sana ay magkaroon sila ng bunga nang hindi niya alam na ang bawat dalangin niya ay dinidinig na pala ng langit, habang siya naman ay abala sa pakikinig sa bulong ng kataksilan. Dahan-dahan siyang humiga, isinasantabi ang kanyang uniforme na tila ba ang bawat medalyang nakakabit doon ay wala ng silbi. Inabot niya ang unan ni Tala, ang unan na ilang buwan ng bakante. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ibinabaon ang kanyang mukha sa malambot na tela. Umaasang makukuha pa rin niya ang kahit katiting na init ng asawa. Ngunit sa kanyang paggalaw, may naramdaman siyang matigas na bagay sa ilalim ng unan. Isang bagay na hindi dapat naroon. Kumunot ang noo ni Gabriel. Dahan-dahan niyang itinaas ang unan at kinapa ang ilalim nito. Isang puting sobre ang lumabas. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang sulat kamay sa labas ng sobre. Ang malinis at maayos na sulat ni Tala. Sa loob ng sobre ay may isang piraso ng papel na may itim at puting larawan. Isang ultrasound. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Gabriel. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nanigas. Tinitigan niya ang petsang nakasulat sa itaas ng larawan. Iyon ang mismong araw ng kanilang anibersaryo. Ang araw kung kailan dinala niya si Valerie sa bahay na ito. Ang araw kung kailan niya sinabing kailangan niya ng tagapagmana dahil hindi iyon maibigay ni Tala. Hindi! Ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyot na labi. Isang bulong na puno ng hindi makapaniwalang sakit. Binuksan niya ang tinitupi-tuping papel na kasama ng ultrasound. Isang maikling sulat ang naroon. Gabriel, ito sana ang regalo ko sa iyo para sa ating ika-5 taon. Matagal nating hinintay ang himalang ito. Pero sa gabing ito, natanto ko na ang anak natin ay hindi kailangan ng isang amang hindi marunong magpahalaga sa katapatan. Pinili mo ang ibang buhay, kaya pipiliin ko rin ang buhay na ito na malayo sa iyo. Paalam, Gabriel. Huwag mo na kaming hanapin. Isang matinding hikbi ang kumawala sa dibdib ni Gabriel. Isang tunog ng pagguho, ng paghapo, at ng isang lalaking tuluyan nang nawala ng direksyon. Ang larawan ng ultrasound ay dahan-dahan niyang inilapit sa kanyang mukha. Hinahalikan ang malabo pang imahe ng kanyang tunay na anak. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel. Nababasa ang mga titik na isinulat ni Tala. Tila ba ang bawat patak ng kanyang pagsisisi ay sinusubukang hugasan ng kanyang kasalanan. Tala, anong nagawa ko? Ang panaghoy niya na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Patawad, anak ko. Patawad. Niyakap ni Gabriel ang kanyang sarili, naglulunoy sa sariling dusa. Ang sakit na naramdaman niya kanina nang malaman ang panloloko ni Valerie ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Nawalan siya ng anak sa isang kasinungalingan at nawalan siya ng tunay na anak dahil sa sarili niyang katangahan. Sa bawat segundong lumilipas, ang bawat alaala ni Tala ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Naalala niya ang bawat gabi na nakita niyang malungkot si Tala, ngunit pinili niyang huwag itong pansinin. Naalala niya ang bawat beses na mas pinaboran niya si Valerie sa harap ng kanyang asawa. Ang bawat sampal, ang bawat masasakit na salita ni Doña Carmen na hinayaan niyang mangyari. Lahat ng yon ay bumalik sa kanya na tila isang malakas na baha. Tumayo si Gabriel, ang kanyang mga mata ay naniningas sa bagong layunin. Hindi na siya ang matapang na opisyal na naghahanap ng tagapagmana para sa dangal ng pamilya. Siya na ngayon ay isang amang naghahanap ng kanyang nawalang buhay. Mabilis niyang binuksan ang drawer ng vanity mirror ni Tala. Naghahanap siya ng kahit anong pahiwatig kung saan ito maaring nagpunta. Sa ilalim ng ilang lumang notebook, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel. Isang resibo ng bus ticket patungo sa Hilaga, sa direksyon ng Baguio. Ang petsa nito ay ang gabi ng pag-alis ni Tala. Hahanapin kita, Tala, ang pangako ni Gabriel sa kadiliman. Kahit abutin ako ng habambuhay,
Kahit itaboy mo ako ng paulit-ulit, hinding-hindi ako titigil hanggang sa makuha ko ang kapatawaran mo. Para sa'yo at para sa anak natin, inilagay niya ang ultrasound sa loob ng kanyang wallet sa pinakaingat-ingat na bahagi nito. Kinuha niya ang kanyang jacket at ang susi ng sasakyan. Hindi na siya maghihintay ng umaga. Ang bawat minutong lumilipas ay isang pagkakataong nawawala para makita ang kanyang pamilya. Habang bumababa siya ng hagdan, naramdaman ni Gabriel ang isang kakaibang lakas sa gitna ng kanyang pighati. Isang lakas na hindi nanggaling sa kanyang posisyon o sa kanyang baril, kundi sa isang matinding pagnanais na ituwid ang lahat ng mali. Ang huling sulyap niya sa mansyong iyon ay puno ng puot. Ang mansyong ito, na naging saksi sa kanyang pagiging bulag, ay hindi na niya muling ituturing na tahanan hanggat hindi niya kasama ang tunay na reyna ng kanyang puso. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa hilaga. Sa gitna ng madilim na kalsada, habang ang mga bituin ay tila nagtatago sa likod ng mga ulap, ang puso ni Gabriel ay tila isang kumpas na nakaturo lamang sa isang direksyon. Saan man naroroon, si Tala. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga ulap na nagdaraan sa itaas ng mga taluktok ng bundok sa Hilaga. Sa bayan ng Baguio, kung saan ang hangin ay laging may amoy ng pino at ang umaga ay laging binabalot ng makapal na hamog, isang bagong buhay ang matiwasay na umusbong. Malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa rangya at pait ng mga alkantara, nahanap ni Tala ang kapayapaang akala niya ay habang buhay nang nawala sa kanya. Teacher Tala, Teacher Tala, narito na po si Lucas. Isang masiglang tawag mula sa labas ng maliit na silid-aralan ang nagpalingon kay Tala. Isang matamis na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngamong ngiting hindi napilit, kundi puno ng tunay na kagalakan. Naglalakad patungo sa kanya ang isang batang lalaki na may 4 na taong gulang. Suot nito ang kanyang maliit na jacket at may bitbit na bag na may disenyong paborito nitong bayani. Mama! Ang bata ay tumakbo patungo sa kanya at yumakap sa kanyang binti. Dahan-dahang binuhat ni Tala ang anak, si Lucas. Ang batang ito ang naging tanging dahilan kung bakit nagawa ni Tala na bumangon mula sa pagkakalugmok 5 taon na ang nakalilipas. Sa bawat tingin niya sa mga mata ni Lucas, nakikita niya ang isang pamilyar na kislap. Ang kislap na dati niyang minahal kay Gabriel. Ngunit sa halip na sakit, ang kislap na yon ngayon ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Si Lucas ang kanyang tagumpay, ang kanyang buhay, at ang kanyang sikat ng araw sa gitna ng malamig na bayan ng ulap. Pagod ba ang aking maliit na sundalo? Biro ni Tala habang hinahaplos ang buhok ng anak. Hindi po, Mama. Sabi ni Manang Rosa. Kailangan ko daw pong maging matapang para protektahan ka. Sagot ni Lucas sa kanyang malat batang boses na punong-puno ng determinasyon. Mula sa likuran ay lumitaw si Manang Rosa, ang matandang babaeng kumalinga kay Tala noong unang gabi nito sa Baguio. Si Manang Rosa ang naging pangalawang ina ni Tala. Ang nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala sa sarili at kung paano maging isang matatag na ina. Naku, itong si Lucas, napakakulit na bata, pero napakatalino, Tala. Mana sa'yo, laging nagbabasa. Wika ni Manang Rosa habang iniaabot ang baunan ng bata. Kamusta ang klase mo, Iha? Mabuti naman po, Manang. Medyo marami lang kailangang tapusin na grades dahil matatapos na ang quarter. Sagot ni Tala habang ibinababa si Lucas upang hayaan itong maglaro sa gilid. Naging isang iginagalang na guro ng literatura si Tala sa isang maliit na pribadong paaralan sa Baguio. Ang kanyang husay sa pagtuturo at ang kanyang banayad na pagkatao ay naging dahilan upang mahalin siya ng mga estudyante at ng buong komunidad. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang babaeng dati ay tila tuyot na sanga ay isa na ngayong malagong puno na nagbibigay ng silong sa iba.
Ngunit sa kabila ng katahimikang ito, may isang bahagi ng puso ni Tala na nananatiling nakasara. Hindi siya muling naghahanap ng pag-ibig. Para sa kanya, sapat na si Lucas. Ang sugat ng nakaraan ay gumaling na, ngunit ang pilat nito ay nananatili pa rin. Isang paalala na ang pagtitiwala ay isang mamahaling bagay na hindi basta-basta ibinibigay. Isang hapon, habang naglalakad ang mag-ina sa pampublikong palengke upang bumili ng mga sariwang gulay, napansin ni Tala ang isang kakaibang kilos sa paligid. May mga sasakyang militar na dahan-dahang dumadaan sa kalsada. Ang tunog ng mga mabibigat na gulong sa semento at ang mga lalaking nakauniforme ay biglang nagpabilis sa tibok ng puso ni Tala. Isang pamilyar na takot ang tila gumapang sa kanyang balat. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Lucas. "Mama, bakit po?" tanong ni Lucas. Ramdam ang panginginig ng kamay ng ina. "Wala anak. Tara na. Kailangan na nating umuwi bago pa lumakas ang hamog." Mabilis na sagot ni Tala. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Sabi sa mga balita, mayroong isang malaking civil-military operation na gaganapin sa bayan para sa pagbibigay ng tulong medikal at mga kagamitan sa paaralan. Isang proyektong pinamumunuan ng isang mataas na opisyal mula sa Maynila. Hindi akalain ni Tala na ang mundo niyang pilit niyang pinaliliit ay muling mabubulabog ng anino ng kanyang nakaraan. Habang naglalakad sila palayo sa sentro ng bayan, tumigil ang isang itim na sasakyang militar sa tapat ng isang lumang simbahan. Bumukas ang pinto nito at isang lalaki ang dahan-dahang lumabas. Nakatalikod ang lalaki. Suot ang kanyang maayos na unipormeng militar na may mga medalyang kumikinang sa ilalim ng malamlam na sikat ng araw. Ang kanyang tindig ay matikas, ngunit may bakas ng isang malalim na kapaguran sa kanyang mga balikat. Napatigil si Tala. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Sa layong ilang metro, tinitigan niya ang likod ng lalaking iyon. Kahit 5 taon na ang lumipas, kahit pilitin niyang burahin ang bawat alaala, ang bawat linya ng katawan ng lalaking iyon ay nakaukit pa rin sa kanyang isip. Ang lalaki ay dahan-dahang humarap upang tingnan ang kapaligiran. Ang kanyang mukha ay mas matanda na. May mga linya ng lungkot sa paligid ng kanyang mga mata at ang kanyang dating mapang-aping aura ay napalitan ng isang mapait na katahimikan. Si Gabriel, sa gitna ng siksikan ng mga tao sa palengke, sa gitna ng ingay ng mga nagtitinda at busina ng mga sasakyan, ang mundo ni Tala ay muling gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng kapayapaang binuo niya sa loob ng 5 taon ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. "Mama, tignan mo po, may sundalo?" sigaw ni Lucas habang nakaturo sa direksyon ni Gabriel. Agad na hinila ni Tala ang anak sa likod ng isang malaking poste. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakalakas. Tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sumilip siya ng bahagya. Nakita niyang lumingon si Gabriel sa direksyon kung nasaan sila. Tila may naramdamang pamilyar na presensya. Ang mga mata ni Gabriel ay naghahanap. Tila isang taong matagal nang nawawala sa gitna ng kagubatan. Mabilis na binuhat ni Tala si Lucas at naglakad ng mabilis sa kabilang direksyon. Tinatahak ang mga maliliit na eskinita na tanging siya lamang ang nakakaalam. Hindi siya lumingon, hindi siya huminto hanggang sa marating nila ang pintuan ng kanilang maliit na bahay. Habang isinasara niya ang pinto at inilalapat ang kanyang likod dito, napahawak si Tala sa kanyang dibdib. Ang sulyap na iyon, ang pagkikita ng kanilang mga mata sa gitna ng siksikan ay sapat na upang malaman niyang ang kanyang lihim ay nasa panganib na. Nandito siya. Bulong ni Tala sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Nandito si Gabriel. Sa labas, ang hamog ay dahan-dahang lumalapot. Nilalamon ang buong bayan ng Baguio.
tila ba nagbabadya ng isang bagyong hindi inaasahan. Ang bawat hakbang ni Gabriel sa loob ng bakuran ng maliit na paaralan ay tila may kasamang bigat ng libong alaala. Suot ang kanyang uniforme, pilit niyang pinananatili ang kanyang dangal bilang isang opisyal, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay isang lalaking pagod na sa paghahanap. 5 taon. 5 taon na siyang bumabaybay sa bawat lalawigan, nagtatanong sa bawat munisipyo, at sinusundan ng bawat anino na tila kahawig ng kanyang asawa. Ngunit laging bigo, ang Baguio, ang kanyang huling hantungan sa misyong ito. At hindi niya akalaing ang malamig na hangin dito ang magdadala sa kanya sa sagot na matagal na niyang ipinagdarasal. Major Alcantara, narito po ang mga kagamitan na naipapamahagi natin para sa mga bata. Wika ng isa niyang tauhan. Tumango lamang si Gabriel. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa mga batang naglalaro sa ilalim ng mga puno ng pino. Ang kanilang mga tawanan ay tila isang meryendang mapait para sa kanya. Isang paalala ng buhay na dapat sana ay tinatamasa niya ngayon kung hindi lamang siya naging bulag. Sa kalagitnaan ng pamamahagi, isang batang lalaki ang mabilis na tumatakbo patungo sa direksyon ng mga supply. Dahil sa dulas ng damo, nabasa pa ng hamog, nawalan ng balanse ang bata. Bago pa man ito tuluyang sumubsob sa semento, mabilis na kumilos si Gabriel. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng armas, ay naging banayad ng saluhin niya ang maliit na katawan ng bata. Dahan-dahan lang bata. Nasaktan ka ba? Tanong ni Gabriel sa baritono, ngunit malambot na boses. Inangat ng bata ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pintig ng puso ni Gabriel. Ang mga mata ng bata, ang hugis, ang kislap, at ang paraan ng pagtitig nito ay tila isang salamin ng kanyang sariling mukha noong siya ay bata pa. Ang matangos na ilong at ang pamilyar na panga ng mga Alcantara ay naroon, tila isang selyo ng dugo na hindi maikakaila. Salamat po, Sir Soldier, masiglang sagot ng bata. Hindi alintana ang panganib na kamuntik na niyang harapin. Napatulala si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa balikat ng bata. Tila natatakot na kapag binitawan niya ito, ay maglalaho ang isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Nararamdaman niya ang isang matinding kuryente ng emosyon na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang kakaibang koneksyon na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Anong pangalan mo? Utal na tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa at takot. Lucas po. Lucas Alcantara, Lucas po pala. Pagtatama ng bata, tila may naalalang bilin ng kanyang ina. Ngunit bago pa makapagtanong muli si Gabriel, isang boses mula sa bukana ng gusali ang bumasag sa katahimikan ng sandaling iyon. Lucas! Anak, nasaan ka? Ang boses na yon. Ang boses na gabi-gabing naririnig ni Gabriel sa kanyang mga panaginip. Ang boses na siyang huling tunog na nagbigay sa kanya ng kapayapaan bago ang 5 taong impyerno. Mula sa pintuan ng silid-aralan, lumabas si Tala. May bitbit siyang kay ng mga merienda para sa mga bata. Ngunit nang makita niya ang eksena sa harap niya, ang kanyang anak, na hawak ng lalaking pinakakinatatakutan niyang makita. Ang kay na hawak niya ay dahan-dahang nawala sa kanyang pagkakahawak. Ang tunog ng mga basong plastik at plato na tumama sa semento ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagtatago. Ang mga mata ni Tala ay nanlaki sa sindak. Ang lahat ng kulay sa kanyang muka ay tila naglaho, iniwan siyang maputla at nanginginig sa gitna ng sikat ng araw. Tala, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pait, pangungulila, at isang uri ng kagalakang masakit sa pandinig. Tumayo si Gabriel, hindi binibitawan ang paningin sa asawa. Ang 5 taon ng distansya ay tila naglaho sa isang iglap. Ngunit ang sakit na namamagitan sa kanila ay tila naging isang pader na mas matayog pa sa anumang bundok sa Baguio.
Nakita ni Gabriel ang takot sa mga mata ni Tala. Isang takot na siya mismo ang nagtanim. "Mama!" Sigaw ni Lucas at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang ina. Agad na niyakap ni Tala ang anak ng napakahigpit. Tila ba sinusubukan niyang protektahan ang bata mula sa isang mabagsik na kaaway. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Gabriel, puno ng babala at matinding depensa. "Tala, ikaw nga. 5 taon. 5 taon kitang hinanap." Hakbang ni Gabriel patungo sa kanila. Ang kanyang kamay ay nakataas. Tila nanginginig na abutin ang laylayan ng damit ni Tala. Ngunit bago pa siya makalapit, umatras si Tala. Isang hakbang na puno ng pagtanggi. Isang hakbang na nagsasabing wala na siyang puwang sa buhay na itinayo nito. "Huwag kang lalapit." Ang boses ni Tala ay kasing lamig ng hamog sa madaling araw. Wala na ang lambing na dati ay nagpapatahimik sa puso ni Gabriel. Ang naroon na lamang ay ang talim ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. "Tala, please, hayaan mo akong magpaliwanag. Ang anak natin, ang bata." Turo ni Gabriel kay Lucas. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Tumingin si Tala kay Lucas. Pagkatapos ay muling ibinalik ang matigas na tingin kay Gabriel. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapatatag ang kanyang nanginginig na kalamnan. "Maling tao ang hinahanap mo, sir." Matigas na sabi ni Tala sa wikang Taglish. Tila ba sinusubukan niyang lagyan ng formalidad ang kanilang pagkikita upang hindi tuluyang gumuho. "I am Teacher Maria. At ang batang ito ay anak ko lang. Wala siyang ama." Ang bawat salita ni Tala ay tila isang bala na tumama sa dibdib ni Gabriel. Ang pagtanggi ni Tala sa kanyang pagkatao at sa kanyang karapatan bilang ama ay ang pinakamasakit na parusang natanggap niya sa buong buhay niya. "Hindi, Tala. Huwag mong gawin ito. Alam ko ang katotohanan. Nakita ko ang ultrasound. Nakita ko ang sulat mo." Pagsusumamo ni Gabriel, ang kanyang pagiging opisyal ay tuluyan ng naglaho. Iniwan siyang isang hamak na lalaking nagmamakaawa para sa kanyang buhay. "Ang nakita mo ay anino ng nakaraan na matagal ko nang ibinaon sa lupa, Gabriel." Sagot ni Tala. Sa unang pagkakataon ay binanggit ang kanyang pangalan na tila isang sumpa. "Namatay na ang babaeng kilala mo. 5 taon na ang nakalilipas. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay isang inang walang ibang hangad kundi ang ilayo ang kanyang anak sa mga taong sumira sa kanyang buhay." Binuhat ni Tala si Lucas at mabilis na tumalikod. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang huling pagsasara ng pinto sa mukha ni Gabriel. Naiwan si Gabriel na nakatayo sa gitna ng bakuran, mag-isa sa ilalim ng sikat ng araw na hindi kayang magbigay ng init sa kanyang nanlalamig na puso. Ang kanyang kamay ay nanatiling naka-extend sa hangin, tila sinusubukang abutin ng isang pangarap na muling naglaho sa gitna ng siksikan ng mga tao at makapal na hamog ng bagyo. Sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na humahagupit. Paano mo susuyuin ang isang pusong ikaw mismo ang naggawad ng kamatayan? Ang hangin sa labas ng maliit na bahay ni Tala ay lalong lumalamig habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok. Sa loob, mahigpit ang yakap ni Tala kay Lucas. Tila ba ang kanyang mga braso ay isang kuta na hindi kayang tibuagin ng anumang bagyo. Ngunit sa labas ng kanyang gate, nararamdaman niya ang presensya ng isang taong hindi aalis, isang aninong naghihintay sa dilim. "Mama, bakit po umiiyak ang sundalo kanina?" Tanong ni Lucas habang nakahiga sa hita ng ina. Huminga ng malalim si Tala, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. "Napuling lang marahil siya, anak. Matulog ka na, may pasok pa tayo bukas." Matapos masigurong mahimbing na ang tulog ng anak, dahan-dahang tumayo si Tala. Lumapit siya sa bintana at hinawi ng bahagya ang kurtina. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakatayo pa rin si Gabriel.
Hindi ito gumagalaw, tila isang rebulto ng pagsisisi na nakababad sa lamig ng gabi. Ang kanyang uniforme ay gusot na, at ang kanyang ayos na dati ay laging perpekto ay tila kinalimutan na ng panahon. Hindi na nakatiis si Tala. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay sapat na upang lumingon si Gabriel. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Tala ang isang lalaking wasak, isang lalaking malayo, sa mapagmataas na opisyal na iniwan niya 5 taon na ang nakalilipas. Umalis ka na, Gabriel. Wala kang mapapala rito. Ang boses ni Tala ay kasing matigas ng bato. Tala, pakinggan mo naman ako. Pagsusuma mo ni Gabriel, humakbang siya palapit sa gate. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa bakal na rehas. 5 taon akong nabuhay sa impyerno. Araw-araw, gabi-gabi. Ang mukha mo ang nakikita ko. Ang pagkakamali ko, ang pagkabulag ko kay Valerie. Pinagsisihan ko ang lahat ng iyon sa bawat segundo ng buhay ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tala. Pinagsisihan? Gabriel, ang pagsisisi ay hindi kayang ibalik ang 5 taon na ninakaw mo sa amin. Ang pagsisisi ay hindi kayang burahin ang gabi na dinala mo ang babaeng yon sa harap ko habang may daladala akong himala sa aking sinapupunan. Hindi ko alam, Tala. Sumumpa ako. Hindi ko alam na buntis ka. Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Dahil hindi ka tumingin. Dahil mas pinili mong makinig sa kasinungalingan kaysa sa katahimikan ng asawa mo. Ganti ni Tala, ang kanyang mga mata ay naniningas sa galit na 5 taon niyang itinago. Alam mo ba kung gaano kasakit ang maiwan mag-isa sa ulan? Ang manganak ng walang kamay, nahahawakan, dahil ang ama ng anak ko ay abala sa pag-aalaga ng anak ng iba. Ang pader na nakikita mo ngayon, Gabriel, ay ikaw ang nagtayo. At hinding-hindi ko nahahayaang gibain mo yon. Sa gitna ng kalsada, sa harap ng babaeng tanging minahal niya, ginawa ni Gabriel ang isang bagay na hindi kailanman inakala ng sinuman na gagawin ng isang tinitingalang major. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas at malamig na semento. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na paghagulgol. Tala, wala akong ibang hiling kundi ang pagkakataong maitama ang lahat. Kahit bilang aso mo, kahit bilang tagasilbi niyo lang ni Lucas. Huwag mo lang ipagkait sa akin ang makita ang anak ko. Huwag mo akong parusahan sa pamamagitan ng paglayo sa kanya. Pagmamakaawa ni Gabriel, ang kanyang noo ay tila gustong sumayad sa lupa sa tindi ng kanyang hiya at pagsisisi. Tinitigan siya ni Tala mula sa itaas. Nakikita niya ang bawat patak ng luha ni Gabriel na bumabasa sa semento, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling malamig. Naalala niya ang bawat gabing umiyak siya sa ilalim ng unan habang naririnig ang tawanan ni Gabriel at Valerie sa kabilang silid. Ang bawat luhang dumadaloy ngayon sa mukha ni Gabriel ay tila kulang pa upang bayaran ang isang patak ng dugong nawala sa kanya noon. Ang anak ko ay may pangalan Gabriel, pero wala siyang ama. Mariing sabi ni Tala. Ang amang kilala ni Lucas ay ang mga bituin sa langit at ang hanging yumayakap sa kanya sa gabi. Hindi isang lalaking tinalikuran ng kanyang pamilya para sa isang kasinungalingan. Tumalikod si Tala. Hindi man lang nilingon ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ngunit bago siya tuluyang makapasok, naramdaman niya ang isang presensya sa likuran niya. Si Lucas. Ang bata ay nakatayo sa may pinto. Nakasilip sa pagitan ng hamba. Ang kanyang malalaking mata ay nakatingin sa lalaking nakaluhod sa labas ng gate. Ang tingin ni Lucas ay puno ng pagtataka at isang uri ng kuryosidad na kinatatakutan ni Tala. Ang dugo ng mga alkantara ay tila tumatawag sa isa't isa. Isang koneksyong hindi kayang putulin ng kahit anong galit. Mabilis na hinila ni Tala si Lucas papasok at isinarado ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada, tila isang pinal na hatol.
Sa labas, unti-unting tumayo si Gabriel. Ang kanyang mga binti ay nangangatog, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng pagkatalo. Biglang bumasag sa katahimikan ang ingay ng static mula sa radyong nakakabit sa kanyang balikat. Isang boses mula sa kampo ang narinig. Major Alcantara, report back to base immediately. Emergency orders from Manila. We are pulling out by dawn. Tumingala si Gabriel sa bintana ng kwarto ni Tala kung saan nakita niya ang anino ng 2 taong pinakamahalaga sa kanya. Ang kanyang tungkulin bilang sundalo ay tinatawag siya pabalik sa kaguluhan ng lungsod, ngunit ang kanyang puso ay nakagapos na sa bayang ito ng ulap. Mamimili siya. Ang kanyang dangal at tungkulin na matagal niyang pinangalagaan o ang pananatili sa tabi ng pader na yelo. Umaasang balang araw ay matutunaw din ito sa init ng kanyang pagsisisi. Ang hangin ay umihip ng malakas, tila bumubulong ng isang babala. Ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos at ang laban para sa kapatawaran ay nagsisimula pa lamang. Ang madaling araw sa Baguio ay binalot ng isang uri ng katahimikang tila naghihintay ng isang mahalagang desisyon. Sa gitna ng kampo militar, tumayo si Gabriel sa harap ng kanyang nakatataas na opisyal. Ang boses ng radyo at ang ingay ng mga sasakyang inihahanda para sa pag-alis patungong Maynila ay tila malalayong tunog lamang sa kanyang pandinig. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang tsapa at ang dokumento ng kanyang ranggo, mga bagay na dati ay itinuturing niyang kanyang buhay, ngunit ngayon ay tila mabigat na bakal na wala ng saysay. Major, sigurado ka ba rito? Isang malaking hakbang ito para sa iyong career. May iwan ang lahat ng pinaghirapan mo. Seryosong tanong ng kanyang general. General, 5 taon kong pinagsilbihan ng bayan ng may dangal. Pero sa loob ng 5 taong yon, pinabayaan ko ang tanging responsibilidad na ibinigay sa akin ng Diyos, ang maging pader ng aking pamilya. Ang boses ni Gabriel ay mahinahon, ngunit may pinalidad na hindi matitibag. Ibinibigay ko ang aking pansamantalang pagbibitiw. Hindi ako aalis sa bayang ito hanggat hindi ko na ibabalik ang kapayapaang kinuha ko sa kanila. Sa pagsikat ng araw, hindi sumama si Gabriel sa mahabang convoy ng mga truck na bumababa sa kalsada ng Cannon Road. Sa halip, bitbit ang isang maliit na bag ng kanyang pansariling gamit. Naglakad siya patungo sa maliit na komunidad kung saan nakatira si Tala. Sa tulong ng ilang kakilala, nakahanap siya ng isang maliit at lumang kwarto sa tapat lamang ng eskinita ni Natala. Isang simpleng silid na may isang kama, isang mesa, at isang bintanang tanaw ang gate ng bahay ng kanyang mag-ina. Wala na ang mga medalyang kumikinang. Wala na ang kintab ng kanyang sapatos at ang autoridad ng kanyang boses. Ang nakatayo na lamang doon ay si Gabriel, isang lalaking pilit na pinupulot ang mga piraso ng kanyang pagkakataon. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang kumilos si Gabriel sa paraang hindi inasahan ni Tala. Tuwing 5:00 ng madaling araw, bago pa man magising ang mga ibon, lumalabas na si Gabriel. Gamit ang isang walis at lumapang kagamitan, dahan-dahan niyang nililinis ang tapat ng gate ni Tala. Ang mga tuyong dahon at ang makapal na dumi mula sa kalsada ay kanyang inaalis ng walang kahit anong ingay. Nag-iiwan din siya ng mga bundle ng kahoy na panggatong sa gilid ng pintuan, maayos na nakatali, upang masiguro na hindi lalamigin sina Tala at Lucas sa gabi. Hindi siya kumatok, hindi siya nag-iwan ng sulat. Ang kanyang tanging layunin ay ang magsilbi ng walang hinihinging kapalit. Mula sa likod ng kanyang kurtina, pinapanood ni Tala ang anino ng lalaking dati ay hindi marunong humawak ng kahit anong gamit sa bahay. Nakikita niya ang hirap sa bawat galaw ni Gabriel, ang panginginig ng mga kamay nito dahil sa lamig ng hamog, at ang pagtitiis nito sa gutom para lamang masigurong maayos ang paligid ng kanilang tahanan. Bakit mo ginagawa ito, Gabriel? Bulong ni Tala sa sarili habang nakatingin sa labas. Ang kanyang puso ay tila isang matigas na yelo na unti-unting nakakaramdam ng init.
ngunit pilit niya itong pinipigilan. Hindi mo mabubura ang 5 taon sa pamamagitan lamang ng paglilinis ng kalsada. Isang gabi, lumabas si Tala upang itapon ang basura nang makita niyang nakasandal si Gabriel sa isang poste. Malayo sa kanyang gate, ngunit sapat na upang makita ang buong bahay. Ang mukha ni Gabriel ay maputla. Ang kanyang mga mata ay may malalim na itim sa paligid dahil sa kakulangan ng tulog. Nang makita niya si Tala, agad siyang tumayo ng maayos, tila isang sundalong nagbibigay pugay sa kanyang reyna. "Umuwi ka na, Gabriel. Nagkakasakit ka na sa ginagawa mo," sabi ni Tala. Pilit na itinatago ang bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. "Hayaan mo na ako rito, Tala. Ito lang ang tanging paraan na alam ko para masigurong ligtas kayo," sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay paos, tila may bara sa kanyang lalamunan. "Hindi mo kailangang magsalita sa akin. Hindi mo kailangang magpatawad. Hayaan mo lang akong maging anino nyo." Tinalikuran siya ni Tala. Ngunit hindi nito maiwasang mapansin ang panginginig ng balikat ni Gabriel. Sa bawat gabi na lumilipas, ang bawat maliit na serbisyo ni Gabriel ay tila isang tahimik na sigaw ng pagsisisi na humahampas sa pader na itinayo ni Tala. Isang hapon, habang naglalaro si Lucas sa labas, ang bata ay masayang nagpapalipad ng isang maliit na saranggola. Dahil sa malakas na ihip ng hangin sa Baguio, ang tali ng saranggola ay naputol at sumabit ito sa mataas na sanga ng isang puno sa tabi ng bangin. Sa pagnanais na makuha ang kanyang laruan, dahan-dahang umakyat ang bata. Hindi alintana ang panganib. "Lucas, huwag!" sigaw ni Tala mula sa pinto nang makita ang panganib. Ngunit bago pa man makagalaw si Tala, isang mabilis na anino ang dumaan sa kanyang paningin. Si Gabriel. Kahit na mahina ang katawan at kulang sa lakas, ang kanyang instinto bilang isang tagapagtanggol ay bumangon. Sa isang iglap, inakyat ni Gabriel ang puno. Ang kanyang mga kamay ay nasusugatan sa magaspang na balat ng kahoy, ngunit wala siyang pakialam. Eksaktong nadulas ang paa ni Lucas sa isang sanga. Isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa paligid habang dahan-dahang nahuhulog ang maliit na katawan ng bata patungo sa matitigas na bato sa ibaba. "Lucas!" Ang huling sigaw ni Tala na tila nagpatigil sa mundo. Sa isang desperadong pagtalon, nakuha ni Gabriel ang kamay ni Lucas at niyakap ang bata sa kanyang dibdib, ginamit ang sariling katawan bilang panangga habang sila ay bumabagsak sa damuhan. Ang tunog ng pagkakalagpak ng katawan sa lupa ay naging hudyat ng isang panibagong sugat. Ang bawat tibok ng puso ni Tala ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng panganib habang mabilis siyang tumatakbo patungo sa 2 katawang nakahandusay sa damuhan. Ang kanyang hininga ay putol-putol at ang bawat segundong lumilipas ay tila 1 taon ng paghihirap. Nang makarating siya, agad niyang hinila si Lucas mula sa pagkakayakap ni Gabriel. "Lucas, anak, kausapin mo si Mama. Saan ang masakit?" Ang naghihisteryang tanong ni Tala habang kinakapa ang bawat bahagi ng katawan ng anak. Umiiyak si Lucas, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lalaking nagligtas sa kanya. "Mama, ang sundalo po, hindi na siya gumagalaw. Niligtas niya po ako, Mama." Doon lamang tiningnan ng maigi ni Tala si Gabriel. Ang lalaking dati ay tila hindi matitibag na pader ng militar ay nakahiga ngayon sa lupa, walang malay. At ang kanyang braso ay may malalim na sugat mula sa pagkakasabit sa sanga. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding trauma, ngunit sa kabila ng kawalan ng malay, ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakatikom. Tila ba tinitiyak pa rin na ligtas ang kanyang prinoprotektahan. Sa tulong ni Manang Rosa at ng ilang kapitbahay, binuhat nila si Gabriel papasok sa maliit na bahay ni Tala. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na muling nakatuntong si Gabriel sa teritoryo ng kanyang asawa. Hindi bilang isang asawa,
kundi bilang isang sugatang estranghero na nag-alay ng buhay para sa kanyang anak. Inihiga nila si Gabriel sa maliit na sofa sa sala. Habang nililinis ni Tala ang mga sugat nito, hindi niya maiwasang mapansin ang bawat linya ng paghihirap sa mukha ng lalaki. Wala na ang kintab ng kanyang awtoridad. Ang natira na lamang ay ang isi. Ang isang taong pagod na sa pakikipaglaban sa sariling multo. Bawat haplos ng bulak na may gamot sa balat ni Gabriel ay tila isang haplos din sa mga sugat ng nakaraan ni Tala. Bakit mo ito ginawa, Gabriel? Bulong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha na pilit niyang pinipigil. Bakit kailangang maging ganito pa? Lumapit si Lucas sa gilid ng sofa. Ang kanyang maliit na kamay ay dahan-dahang humawak sa malamig na palad ni Gabriel. Mama, siya po ba ang superhero ko? Sabi niyo po ang mga anghel ay walang uniforme, pero bakit po siya ay meron? Ang tanong ni Lucas ay tila isang patalim na bumaon sa dibdib ni Tala. Paano niya sasabihin sa anak na ang lalaking ito ay ang kanyang ama? Paano niya sasabihin ang superhero na ito ang siya ring bumasag sa kanilang mundo noon? Nang magkamalay si Gabriel pagkalipas ng ilang oras, ang una niyang nakita ay ang kisame ng bahay ni Tala. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang paningin at nakita ang mag-ina na nakaupo sa kabilang bahagi ng silid. Agad siyang sumubok na bumangon, ngunit ang kirot sa kanyang braso at likod ay nagpangiwi sa kanya. Huwag kang malikot, ang utos ni Tala. Ngunit wala na ang talim ng kanyang boses. Kailangan mong magpahinga. Tala, si Lucas, ayos lang ba siya? Ang tanging tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay paos at puno ng pag-aalala. Ligtas siya. Salamat sa'yo. Tipid na sagot ni Tala habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Tumingin si Gabriel kay Lucas na ngayon ay nakasilip sa likod ng palda ng kanyang ina. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng lalaki. Isang nangiting puno ng kagalakan sa kabila ng sakit. Inabot niya ang bata, ngunit agad siyang huminto. Tila naalala ang kanyang lugar. Pasensya ka na, Tala. Hindi ko sinasadyang guluhin ang katahimikan niyo. Pag alis ng ulan, aalis na rin ako. Mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang humility ay tila mas lalong nagpahirap sa kalooban ni Tala. Sa sumunod na ilang araw, naging anino si Gabriel sa loob ng bahay. Kahit na pinahintulutan siyang manatili hanggang sa gumaling ang kanyang mga sugat, nanatili siyang tahimik. Nakikita ni Tala kung paano sinusubukan ni Gabriel na bumawi sa mga taong nawala. Tinuruan niya si Lucas kung paano gumawa ng mas matibay na saranggola, kung paano magbasa ng mapa ng mga bituin, at kung paano maging matatag. Ngunit lagi siyang may distansya, isang paggalang sa pader na itinayo ni Tala. Isang hapon, habang naglalaba si Tala sa likuran, nakita niya si Gabriel na nakaupo sa balkonahe. Pinapanood si Lucas na naglalaro. May kinuha si Gabriel sa kanyang bulsa, isang maliit at tuyong dahon. Ito ang dahon na sumabit sa buhok ni Lucas noong araw na nahulog ito sa puno. Nakita ni Tala kung paano yon tinago ni Gabriel sa loob ng kanyang wallet, katabi ng isang lumang litrato na alam ni Tala na litrato niya noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang puso ni Tala ay dahan-dahang lumalambot. Ang bawat kilos ni Gabriel ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligayahan ng mag-ina na kanyang tinalikuran. Ngunit ang katahimikang ito ay muling mabubulabog. Isang marangyang sasakyan na kulay itim, may mga plakang mula sa Maynila, ang dahan-dahang pumasok sa tahimik na eskinita ng kanilang komunidad. Ang tunog ng mga gulong sa graba ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang instinto bilang sundalo ay muling nabuhay. Tumingin siya sa dulo ng kalsada at nakita ang isang pamilyar na sasakyan, ang sasakyang pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Mama, may malaking kotse po sa labas, sigaw ni Lucas. Lumabas si Tala mula sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay puno pa ng sabon.
Nang makita niya ang sasakyan, ang lahat ng takot na kanyang ibinaon ay muling bumangon. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang matandang babae na may suot na mamahaling bestido at may dalang pamaypay ang lumabas. Si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanunuot habang tinitingnan ang maliit at simpleng bahay ni Tala. Nang makita niya ang bata na kamukhang kamukha ni Gabriel, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kaya pala ayaw mo nang bumalik sa Maynila, Gabriel. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw, puno ng kapangyarihan at pagmamataas. Nahanap mo na pala ang tagapagmana ng mga Alcantara na itinatago ng babaeng ito. Ang presensya ni Doña Carmen sa bakuran ni Natala ay tila isang madilim na tinta na dahan-dahang kumakalat sa malinis na tubig. Ang bawat kumpas ng kanyang mamahaling pamaypay ay may kasamang hangin ng pagmamataas, isang uri ng awtoridad na hindi kumikilala sa damdamin ng iba. Ang kanyang mga mata, na puno ng panghuhusga, ay lumaot sa bawat sulok ng maliit na bahay. Tila ba bawat kagamitan doon ay isang insulto sa dugong Alcantara, isang guro, sa isang maliit na bayan. At dito mo binalak palakihin ang kaisa-isang tagapagmana ng aming pangalan? Tala? Ang boses ng matanda ay puno ng pait. Tignan mo ang paligid mo. Ito ba ang buhay na gusto mo para sa apo ko? Ang maglaro sa putikan at mamuhay sa isang bahay na kasing liit ng aming garahe sa Maynila? Naramdaman ni Tala ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumungo. Hindi siya nanginginig sa takot gaya ng dati. Hinila niya si Lucas sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng bata. Isang inang handang makipagbakbakan sa kahit na sinong nagnanais na sumira sa kanyang mundo. Ang bahay na ito ay maliit, Doña Carmen, pero puno ito ng pagmamahal at katotohanan. Ang boses ni Tala ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang kinuha niyo sa akin 5 taon na, ang nakalilipas ay hindi lang dangal, kundi ang tiwala ko sa pamilya niyo. Huwag niyo nang subukang kunin pati ang anak ko. Si Lucas ay anak ko. Wala siyang kinalaman sa inyo. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Anak mo lang? Tignan mo ang kanyang mukha, Tala. Bawat linya, bawat kislap ng mata, siya ay isang Alcantara. At hindi ko hahayaan na ang dugong iyan ay maglaho sa isang hamak na paaralan sa probinsya. Ibibigay mo sa akin ang bata o sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay wala ka ng trabahong babalikan. Alam mo kung gaano kalawak ang impluensya ko. Bago pa man makasagot si Tala, isang matikas na anino ang humarang sa pagitan nila. Si Gabriel. Ang kanyang katawan na bahagya pang nakayuko dahil sa tinamo niyang sugat ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsisisi ay nagnininggas na ngayon sa isang uri ng proteksyon na matagal nang hinahangad ni Tala. Tama na, Mama. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng babala. Isang boses na sanay magbigay ng utos sa libu-libong sundalo. Gabriel! Mabuti at gising ka na. Halika rito. Kunin mo na ang anak mo. Uuwi na tayo sa Maynila. Hindi nararapat ang isang major na gaya mo sa lugar na ito. Utos ni Doña Carmen, tila ba ang kanyang anak ay isang tauhan lamang na kailangang sumunod. Hindi ako aalis, Mama. At lalong hindi aalis sina Tala at Lucas. Sagot ni Gabriel. Humakbang siya palapit sa kanyang ina. Ang kanyang tindig ay tila isang kuta na hindi matitibag. Ang pamilyang sinasabi niyo ay winasak ko na noong nakinig ako sa inyo. 5 taon na ang nakalilipas. Ang dangal na ipinagmamalaki niyo ay nadumihan na noong hinayaan niyong pumasok ang kasinungalingan sa bahay ko. Anong sinasabi mo? Ginawa ko lang ang nararapat para sa kinabukasan ng ating lahi. Sigaw ng matanda. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Ang lahi natin ay hindi mamamatay kung mananatili rito si Lucas. Pero ang pagkatao ko ang mamamatay kung hahayaan ko kayong saktan silang muli.
Mariing sabi ni Gabriel, sa harap ni Tala, sa harap ng kanyang ina, at sa harap ng buong mundo, ginawa ni Gabriel ang huling sakripisyo. Simula sa araw na ito, tinatalikuran ko na ang aking ranggo. Tinatalikuran ko na ang lahat ng yaman at ari-arian ng mga alkantara. Wala na akong kukunin sa inyo, Mama. Iwanan niyo kami ng payapa. Isang malakas na hampas ng palad ang dumapo sa pisngi ni Gabriel. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Ang mukha ni Gabriel ay pumaling sa gilid, ngunit hindi siya lumingon ng may galit. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid, tila isang kalasag na tumatanggap ng bawat hampas para sa mga taong nasa likuran niya. Wala kang utang na loob. Pinili mo ang babaeng ito kaysa sa sarili mong ina. Nanginginig ang boses ni Doña Carmen sa tindi ng poot at kahihiyan. Pinili ko ang katotohanan, Mama. Pinili ko ang pamilyang ako mismo ang sumira. Sagot ni Gabriel habang hinahawakan ang kanyang namumulang pisngi. Umalis na kayo. Huwag na kayong babalik dito. Sa tindi ng galit, padabog na tumalikod si Doña Carmen. Ang kanyang marangyang bestido ay humahampas sa kanyang mga binti habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Ang ugong ng makina ng sasakyan ay tila isang ungol ng pagkatalo habang mabilis itong humaharurot palayo sa tahimik na eskinita. Naiwan ang katahimikan. Ang hangin ng Bagyo ay muling umihip, tila nililinis ang bawat bakas ng lason na iniwan ng matanda. Dahan-dahang humarap si Gabriel kay Tala. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may kasamang kapayapaan na ngayon lamang niya naramdaman. Ngunit ang katawan ni Gabriel ay may hangganan. Ang tindi ng emosyon, ang sugat na hindi pa ganap na hilom, at ang bigat ng desisyong kanyang binuo ay tila sabay-sabay na sumingil sa kanyang lakas. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang nanghina. Gabriel! Sigaw ni Tala habang mabilis na sumasalo sa bumabagsak na katawan ng lalaki. Ang bugso ng hangin sa labas ay tila galit na higante na pilit winawasak ang mga puno ng pino sa paligid ng Bagyo. Ang ulan ay humahampas sa bubong na yari sa luma, ngunit matibay na yero, lumilikha ng isang paulit-ulit at nakabibinging ingay na tila ba sinasabayan ang gulo sa loob ng puso ni Tala. Sa gitna ng dilim na hatid ng brownout sa buong bayan, ang tanging liwanag sa loob ng maliit na sala ay nagmumula sa isang gaserang nakapatong sa mesa. Dahan-dahan, ang bawat galaw ni Tala habang pinupunasan niya ang noo ni Gabriel ng basang bimpo. Ang lalaki ay nakahiga sa sofa, namumutla at tila nilalagnat dahil sa pagod at sa sugat na muling bumuka matapos ang engkwentro kay Doña Carmen. Sa bawat dampi ng tela sa balat ni Gabriel, nararamdaman ni Tala ang init na nanggagaling dito. Isang init na tila sumisigaw ng lahat ng dusa na dinala ng lalaki sa nakalipas na 5 taon. Tala! Bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling pikit, ngunit ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kumakapa sa hangin hanggang sa mahuli nito ang dulo ng manggas ng damit ni Tala. Huwag kang aalis, please, napatigil si Tala. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binalot ng tunog ng malakas na ulan sa labas. Sa liwanag ng apoy ng gasera, pinagmasdan niya ang mukha ng asawa. Wala na ang matikas na sundalo. Ang nakikita niya ngayon ay isang taong humihingi ng tawad sa bawat paghinga. Kumuha si Tala ng gamot at dahan-dahang nilinis ang sugat sa braso ni Gabriel. Ang bawat haplos niya ay maingat. Tila ba natatakot siyang saktan pa ang isang pusong alam niyang durog na rin. Bakit mo ginawa yon, Gabriel? Bakit mo tinalikuran ang lahat para sa amin? Mahinang tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at habag. Dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ni Tala ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Dahil ang lahat ng yaman at ranggong yon, Tala, walang saysay kung wala kayo. 5 taon akong nakatira sa mansyong yon, pero pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang kabaong.
Bawat sulok ng bahay, ikaw ang hinahanap ko. Bawat gabi, ang katahimikan mo ang naririnig ko. Iyon ang impyerno ko, Tala. Ang malaman na dahil sa sarili kong katangahan, nawala ang lahat ng mahalaga sa akin. Hindi na napigilan ni Tala. Ang unang patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi. Mabilis na sinundan ng iba pa ang pader na 5 taon niyang itinayo. Ang yelong binalot niya sa kanyang puso ay dahan-dahang natutunaw sa tindi ng init ng pagsisisi ni Gabriel. Hindi siya umiiyak dahil sa galit, kundi dahil sa tsotsa, pagkakaawa para sa kanilang dalawa. Pareho silang naging biktima ng panahon, ng maling desisyon at ng mga taong mapangapi. Bakit ngayon lang, Gabriel? Bakit kailangang dumaan muna tayo sa ganitong hirap? Hikbi ni Tala. Iginagalaw ni Gabriel ang kanyang katawan ng bahagya at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Tala. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ngunit may kasamang kapanatagan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila tinangay ng agos ng ulan. Ang init ng katawan ni Gabriel na nakasandal sa kanya ay nagdala ng isang uri ng kilig na matagal nang kinalimutan ni Tala. Isang pakiramdam na nagsasabing, sa kabila ng lahat, ang lalaking ito pa rin ang tanging nagpapatibok ng kanyang puso. Nag-alinlangan ang kamay ni Tala sa hangin, ngunit sa huli, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga daliri at hinaplos ang magaspang at gulugulong buhok ni Gabriel. Isang banayad na haplos ng pag-unawa at unti-unting pagtanggap. Pumikit si Gabriel, dinadama ang bawat segundong ito. Para sa kanya, ito na ang langit. Nang mapansin ni Tala na nakatulog na si Gabriel, dahan-dahan siyang tumayo upang ayusin ang mga kagamitang ginamit niya. Kinuha niya ang basang jacket ni Gabriel na nakasabit sa gilid upang isampay ito ng maayos. Ngunit sa paggalaw niya sa mabigat na tela, may isang puting papel na nalaglag mula sa panloob na bulsa nito. Pinulot ito ni Tala. Sa tulong ng liwanag ng gasera, binasa niya ang nakasulat. Ito ay isang medical laboratory result mula sa isang ospital sa Maynila. Ang pangalan ni Gabriel Alcantara ay malinaw na nakasulat sa itaas. Nang mabasa ni Tala ang resulta ng pagsusuri, isang seryosong kondisyon sa kalusugan na tila itinatago ng lalaki, naramdaman niya ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi maaari. Bulong ni Tala, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang papel. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tala habang tinititigan ang bakanteng sofa kung saan nakahiga si Gabriel kanina. Ang lamig ng madaling araw ay tila pumasok sa kanyang mga buto. Ngunit mas matindi ang panlalamig na dulot ng papel na hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay. Ang medical report na natagpuan niya sa jacket ni Gabriel ay tila isang hatol ng kamatayan na hindi niya kayang tanggapin. Ang bawat pag-ubo ni Gabriel sa gabi na inakala niyang dahil lamang sa lamig ng bagyo, ang paminsan-minsang pagkaputla nito at ang mabilis na pagkapagod, lahat ng yon ay may malalim at madilim na dahilan. Ang kanyang asawa, ang lalaking buong akala niya ay hindi matitibag, ay may malalang komplikasyon sa puso mula sa isang lumang sugat sa digmaan na hindi kailanman naisailalim sa tamang operasyon dahil sa pagmamadali nitong hanapin sila. Bakit mo ito itinago, Gabriel? Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding pighati. Bakit kailangang maging ganito ang paraan mo ng paghingi ng tawad? Binasa niyang muli ang maikling sulat na iniwan ni Gabriel sa mesa. Bawat salita ay tila isang huling pamamaalam. Sinabi ni Gabriel na nag-apply siya para sa isang mapanganib na peacekeeping mission sa isang bansang may kaguluhan. Isang misyong alam ng lahat na bihirang may bumabalik ng buhay. Gagawin niya ito upang masigurong ang lahat ng benepisyo at pensyon niya bilang opisyal ay mapupunta ng buo kay Lucas at kay Tala. Pinili niyang mamatay sa gitna ng tungkulin kaysa hintayin ang unti-unting paghina ng kanyang katawan sa harap ng kanyang mag-ina. Tala, iha, bakit ka umiiyak?
Ang nag-aalalang tanong ni Manang Rosa, nakakalabas lang mula sa kusina. Umalis siya, Manang. Pinili niyang iwan kami para sa isang misyong alam niyang hindi na siya babalik. Sagot ni Tala habang ipinapakita ang medical report. Akala niya, ito ang paraan para mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Pero anong gagawin namin sa pera kung wala naman siya? Naupo si Manang Rosa sa tabi ni Tala at hinawakan ng kamay nito. Ang pagpapatawad Tala ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang isang tao. Ibinibigay iyon dahil kailangan ng puso mo ng kapayapaan. Huwag mong hayaan na ang huling alaala mo sa kanya ay ang pader na itinayo mo. Ang pagsisisi ay isang mabigat na pasanin, lalo na kung huli na ang lahat. Eksaktong lumabas si Lucas mula sa silid, bitbit ang saranggolang ginawa ni Gabriel para sa kanya. Mama, nasaan po si Tito Soldier? Ipakikita ko po sana sa kanya na kaya ko nang paliparin ito ng mag-isa. Tumingin si Tala sa anak. Pagkatapos ay sa saranggola. Ang bawat tali, ang bawat kawayan na pinaghirapang buuin ni Gabriel para pasayahin ang bata ay tila naging simbolo ng pamilyang sinusubukan nitong kumpunihin. Doon, sa harap ng kawalang malay ng kanyang anak, natanto ni Tala ang katotohanan. Hindi niya kayang mawala si Gabriel sa pangalawang pagkakataon. Hindi sa ganitong paraan. Hindi ko siya hahayaang umalis. Mariing sabi ni Tala habang pinapahid ang kanyang mga luha. Hindi sa ganitong paraan siya magbabayad ng kanyang utang. Mabilis na kumilos si Tala. Kinuha niya ang kanyang jacket at hinalikan si Lucas sa noo. Manang, pakiantabayan si Lucas. Kailangan ko siyang abutan bago umalis ang truck ng mga sundalo sa terminal. Mag-iingat ka, Tala. Ang hamog ay masyadong makapal. Sigaw ni Manang Rosa. Tumakbo si Tala palabas ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ng Baguio ay tila pakikipagkarera sa tadhana. Ang makapal na hamog ay tila mga anino ng nakaraan na pilit siyang pinipigilan. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagsasabing kailangan niyang magmadali. Ang kanyang hininga ay naging putol-putol dahil sa lamig at pagod. Ngunit ang imahe ng sugatang mukha ni Gabriel ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nakarating siya sa terminal ng bus kung saan madalas nagtitipon ang mga sasakyang militar. Ang paligid ay puno ng usok mula sa mga makina ng truck at ang ingay ng mga sundalong naghahanda sa pag-alis. Ang bawat truck na dahan-dahang gumagalaw ay tila isang bahagi ng kanyang buhay na unti-unting lumalayo. Gabriel! Gabriel Alcantara! Sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay tila nalulunod sa ingay ng paligid. Hinanap niya ang pamilyar na matikas na tindig sa gitna ng karamihan. Ngunit ang bawat lalaking naka-uniforme ay tila magkakapareho sa ilalim ng madilim na langit. Nararamdaman na ni Tala ang desperasyon, ang takot na baka ang huling pagkikita nila ay ang gabi ng bagyo. Kung kailan hindi niya man lang nasabi ang salitang kailangan nitong marinig. Nakaalis na ang huling convoy para sa mga volunteers sa airport, ma'am. Sabi ng isang gwardiya nang magtanong si Tala. 5 minuto na ang nakalilipas. Napatigil si Tala sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Tila ba pinagtatawanan ang kanyang huling pagtatangka. Kinuha niya ang sulat ni Gabriel mula sa kanyang bulsa. Ang papel na basang-basa na ng kanyang mga luha. Huwag mong gawin ito, Gabriel. Huwag mo akong iwan ulit. Hikbi niya habang nakatitig sa kawalan kung saan dumaan ang mga truck. Ang tunog ng pag-ubo ay tila isang mahinang hikbi na kumakawala sa likod ng lumang pader ng terminal. Bawat hakbang ni Tala, palapit doon, ay tila isang hakbang pabalik sa buhay na akala niya ay tapos na. Nang silipin niya ang madilim na pasilyo, bumungad sa kanya si Gabriel. Nakaupo ito sa malamig na semento, nakasandal sa pader, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang uniforme ay basa ng hamog at pawis.
at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Bago pa man ito tuluyang mawalan ng malay dahil sa matinding sakit, dahan-dahan itong lumingon at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, ang isang mapait na ngiti ay gumuhit sa mga labi ni Gabriel. Tala, bakit ka nandito? Dapat nasa bahay ka na, bulong ni Gabriel. Ang bawat salita ay hirap na lumabas sa kanyang bibig, na tila hinihila na ng kawalan ang kanyang hininga. Sinabi ko sa'yo, nalalayo na ako. Hindi na nag-isip pa si Tala. Mabilis siyang lumapit at ibinagsak ang kanyang katawan sa harap nito. Niyakap niya ang lalaki, isang yakap na punong-puno ng pag-iyak. Hindi na ito ang pagyakap ng isang asawang nagtatampo, kundi ang pagyakap ng isang inang sumusuko sa pag-iisa at isang asawang tinatanggap ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang mga luha ay direktang tumutulo sa uniforme ni Gabriel. Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Bakit ang hirap mong mahalin? Pinili mong mawala kaysa lumaban kasama ko. Hikbi ni Tala, habang nanginginig ang kanyang mga kamay na patuloy na humahaplos sa pisngi nito. Parang takot na takot siyang tuluyang bitawan ito. Dahil hindi ako karapat-dapat, Tala. Mahina niyang tugon. Halos lamunin ng hangin ang kanyang boses. Ang pusong ito, ako mismo ang sumira. Pilit niyang iniangat ang kanyang kamay, nanginginig, upang haplusin ang pisngi ni Tala. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-abot, napahinto ito sa ere. Unti-unting bumigay ang kanyang lakas, at ang kamay na iyon ay dahan-dahang nalaglag, tila sumuko sa laban na matagal na niyang kinikimkim. Hinuli ni Tala ang kamay nito at idinampi sa kanyang mukha. Dinaman niya ang init na nalalabi sa mga palad ng lalaki. Karapat-dapat ka dahil binigyan mo kami ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit, Gabriel. Karapat-dapat ka dahil binuo mo si Lucas at inalagaan mo kami ng tahimik. At higit sa lahat, karapat-dapat ka dahil pinapatawad na kita. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang buong mundo. Ang pag-ubo ni Gabriel ay napalitan ng isang mahinang hikbi. Ang lahat ng bigat na dinala niya sa kanyang dibdib sa loob ng 5 taon. Ang pangungulila, ang hiya, ang pagsisisi ay tila dahan-dahang napawi. Inilapat ni Gabriel ang kanyang noo sa noo ni Tala. Ang kanilang mga hininga ay naghalo at sa gitna ng lamig ng umaga, naramdaman nila ang isang mainit na sinag na nagmumula sa kanilang mga puso. Pinapatawad mo ako, Tala? Bulong nito na tila isang himala. Pinapatawad na kita. Mabubuhay pa tayo, Gabriel, kaya ayusin natin ang lahat. Kailangan ka ni Lucas. Kailangan kita. Ang mga salitang iyon ay tila isang banal na basbas na bumasag sa sumpa ng nakaraan. Sa gitna ng malamig na terminal, habang ang mga huling truck ng militar ay dahan-dahang naglalaho sa abot-tanaw, ang 2 pusong matagal na nagkawalay ay muling nagtagpo sa isang mahigpit na yakap. Ang bawat hikbi ni Tala ay tila naghuhugas sa mga pilat sa kaluluwa ni Gabriel, at ang bawat haplos ni Gabriel sa buhok ng asawa ay isang pangako ng pananatili. Hindi na nag-isa si Gabriel sa kanyang laban. Sa tulong ng mga kasamahan niyang sundalo na nakakita sa eksena, dinala si Gabriel sa pinakamalapit na ospital. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa sa puting silid. Sa bawat pagmulat ng kanyang mga mata, ang mukha ni Tala, ang kanyang nakikita. Ang operasyon na dati ay kinatatakutan niya ay naging matagumpay dahil sa pagkakataong ito, mayroon na siyang dahilan upang mabuhay, isang dahilan na may pangalan at may maliliit na kamay na laging humahawak sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik sila sa maliit na bahay sa Baguio. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag at ang amoy ng pino ay tila mas matamis. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw sa init ng kanilang bagong simula. 3 taon ang mabilis na lumipas. Sa isang tahimik na hapon sa Baguio, ang amoy ng bagong luto na tinapay at kape ay humahalimuyak sa maliit, ngunit masayang tahanan ni Tala at Gabriel. Wala na ang unipormeng puno ng medalya. Ang suot ni Gabriel ay isang simpleng polo shirt,
habang tinutulungan niya si Lucas sa kanyang takdang aralin. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang physical education instructor sa paralang pinagtuturuan ni Tala. Ang kanyang puso, bagamat may pilat ng operasyon, ay mas malakas na ngayon kaysa kailanman. Nahanap na ba nila ang kapatawaran? Oo. Ang kapatawaran ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang mahabang paglalakbay na pinili nilang lakarin ng magkasama. Natutunan nilang ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi ang pagpiling huwag nang hayaan ng sakit na kontrolin ang kanilang kinabukasan. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Sa bawat gabi na mahimbing silang natutulog na magkayakap, sa bawat tawa ni Lucas na umaalingaw-ngaw sa bahay, at sa bawat panalangin iniaalay nila ng magkahawak kamay, doon nila nahanap ang tunay na kapayapaan. Malayo sa rangya ng Maynila, nahanap nila ang kayamanan sa mga simpleng bagay. Anong aral ang naiwan para sa ating lahat? Ang buhay ay puno ng mga pagkakamali at pagkabulag. Ngunit hanggat may hininga, laging may pagkakataon para sa pagsisisi at pagbabago. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ranggo o kapangyarihan, kundi sa kakayahang aminin ang pagkakamali at ang pagpapakumbaba na bumalik sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Samantala, sa isang malaking mansyon sa Maynila, nananatiling mag-isa si Doña Carmen. Ang kanyang mga alahas at yaman ay hindi kayang punan ang katahimikan ng malaking bahay. Ang kanyang pagmamataas ang naging sarili niyang bilangguan habang pinapanood niya mula sa malayo ang mga litrato ng kanyang apo na hinding-hindi na niya mayayakap dahil sa kanyang sariling kalupitan. Si Valerie naman ay tuluyan ng naglaho sa dilim ng kanyang mga kasinungalingan, dala-dala ang bigat ng karma ng isang buhay na itinayo sa panlilinlang. Sa Baguio, lumabas ang mag-anak upang maglakad sa ilalim ng mga puno ng pino. Hawak ni Gabriel ang kamay ni Tala at sa kabilang kamay naman ay ang kamay ni Lucas. Tumingala sila sa langit kung saan ang mga ulap ay dahan-dahang nagbibigay daan sa sikat ng araw. Mahal kita, Tala, bulong ni Gabriel habang tinititigan ang asawang muling naging reyna ng kanyang mundo. Mahal din kita, Gabriel, sagot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Welcome home! Ang kanilang mga anino sa lupa ay naging isa, isang pamilyang dumaan sa bagyo, na durog ng kataksilan, ngunit muling nabuo dahil sa kapangyarihan ng isang pag-ibig na marunong magpatawad.